Ay magandang araw po sa inyo at isa po sa pinag-uusapan ay itong pagpapakontempt at pagpapaditine dito po kay dating presidential spokesperson si Attorney Harry Roque diyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso. At isa po sa masasabi nating veteranong mambabatas at isa rin pong magaling na abogado ang hindi po sang-ayon dito po sa pagpapakontempt kay Attorney Harry Roque. At ito po ay sa katauhan ni Congressman Rodante Marcoleta na isa pong abogado at siya po ay kinatawan ng Sagip Party List. At ayon po kay Congressman Marcoleta, mga kababayan, ay tila hindi dapat, sa kanyang pananaw ay hindi po dapat na makontempt at ipakulong ito pong si Attorney Harry Roque, na kung saan ay nagpunta naman sa mababang kapulungan ng Kongreso sa pagdinig. At kasi ang naging dahilan ng pagpapakontempt sa kanya ay yung hindi niya raw pagdalo sa nakarang hearing at nangatwiran na meron daw po siyang hearing na mag-a-attend sa korte, mga kababayan. At pero nang bumalik naman, ito pong si Attorney Harry Roque ay kanyang sinasabi na ito po yung honest mistake. So nagkamali siya dahil sa ang akala niya ay Huwebes ang pagdinig. Yung pala Biyernes kasi bilang dating naging kongresista, kapag Friday ay wala pong ginagawang pagdinig ang mababang kapulungan ng Kongreso. So dito po ay sinasabi nakakuha po ng sertifikasyon ang isang pong kongresista na kanyang kasamahan dati po sa party list. Masaklap po dito, dati niyang estudyante at kasama sa Kabayan Party List. Ito po ang naghain ng motion para po siya ay ipakontempt at yun nga po ay napagkasunduan na iditine diyan po sa Batasang Complex sa loob po ng 24 na oras. Panoorin ho natin, mga kababayan, yung paliwanag ni Attorney Rodante Marcoleta, Congressman, kinatawan po ng Sagip Party List. Ito po, panoorin po natin. Bibigyan natin ng detention period si Opo. Attorney Atty. Harry. Roque. Opo. 24 hours na Aha. pagkakulong. Opo. Yun ang kanyang pasya. Nag-motion for reconsideration ngayon. May nag-motion. Okay. Si Sa Atty. Harry mismo. Si Harry Roque. Oo. Tama naman yun dahil may karapatan naman siyang magpa-reconsider nung hatol na ibinigay sa kanya. Ngayon, pag-usapan natin. Talaga bang dapat siyang makontempt? Yan ang siguro yung dapat Opo. nating pag-usapan din. Natawa nga ako, Kong, kasi yung dating nire-represent niya na grupo, yun pa mismo nagpa-contempt sa kanya, yung Kabayan Party List. Si Kong Ron. Si Attorney Roque kasi Oo. nagsilbering congressman sa ilalim ng Kabayan Party List. Kabayan Party List. Kasama Opo. niya si Congressman Ronsalo. Ronsalo, oo. Yung dalawang yun magkabati dati. Opo, tama kayo. Kasi si Harry Roque, estudyante niya si Kong Ronsalo. Ronsalo. Oho. Bukod sa inaanak pa niya yata yun. Ganon. O di magkasama sila sa iisang party list, ano? Opo. Sa hindi may paliliwanag na dahilan. Sila lang Sila nakakaalam. Opo. Sila lang naman nakakaalam kung ba't sila naghiwalay. Tama po. Yun nga, naghiwalay nga yung dalawa. Ayun. Nakita ko nga siya, ang mismong nag-motion ng contempt Opo. order kay Harry Roque ay si Kong Kong Ronzalo. Ronzalo. Opo. Ayan. Pareho ko namang kaibigan yan dyan eh. Tama po. Oo. Ngayon, i-analyze natin. Ang pinagmulan kasi noon, alam mo ba yun? Yung, Opo, napakinggan ko. Oo. Nasa Bacolor kami noon, hindi ko alam kung anong date na yun eh. August 16 yata yun dyan. Isa sa mga resource persons ay si Attorney Roque. Aha. Ngayon, Invitation. parang nagpadala yata ng excuse letter sa Quad Committee Secretary na hindi siya makadadalo sapagkat yung araw na yun nag-conflict sa isang hearing niya Sa Maynila po. Oo. sa isang RTC sa Maynila. Yes, aha. Chinek ata doon. Nagkaroon ng certificate, nag-issue ng certification yung RTC na binanggit ni Attorney Roque na merong hearing. Aha. Wala naman daw. So, Wala negative. pala siyang hearing na. Yun ata yung pinagmulan. Sabi niya ganon, sabi ni nagsimula sa ibang issue eh. Pagkatapos umabot nga doon sa kadahilanan na ipinakikita ni Kong Salo na
nagsinungaling si Harry Roque. Oho, oho. Narinig ko naman yung paliwanag. Narinig mo siguro, di ba? Yes po. Ano ba sabi niya? Sabi niya, nagkaroon lang anya ng conflict. Akala ko kasi anya, walang hearing ang Kongreso ng Biyernes. Nagkataon pala, Biyernes pala, kaya inisip niya ay hindi Friday yung pagdinig ng Quadcom-Cong. At nagkaroon nga raw ng conflict doon sa kanyang nauna pang schedule. Yung parang sa dinig ko, yung schedule niya nga, Oho. Webis yata yun eh. Webis naman yung ano eh, di ba? Opo, yung hearing. Hindi, Biyernes yung hearing. Oho, tama. Oh. Ngayon, ang pagkakaakala niya raw, kasi nga naging congressman yan, wala naman kami wala talagang naman. pasok pagka Biyernes. Pagka Friday po, So oo. iniisip niya na baka Webis yun. At yung Webis na yun, ang magkakakonflict dun sa kanyang Hearing. So naipagkamali niya. Sabi naman niya, ang maganda sa kanya, sinabi niya, nag-apologize siya din. Ayun, humingi ng I apologize, Your Honor. I think it was an honest mistake. Doon sa punto na yon, kung honest mistake yon, ako pwede ko siyang katigan doon dyan eh. Okay. Pwedeng mapaniwala niya ako doon. Alam mo kung bakit? Opo. Lalong-lalo na sa isang abogado na tinatawag na single practitioner. Yung wala kang bupete, wala Opo, kang... mag-isa lang siya. Halimbawa, sa ngayon, alam ko, nag-iisa lang siya, di ba? Opo. So, parang ako noon, nung bata-bata tayo dyan. Solo, oo. Solo. Tayo yung gumagawa ng pleading, tayo yung Pati schedule, tayo lahat. nagpa-file ng gagawa ka ng pleading, ikaw ang magpa-file kung minsan naman dahil kulang ka sa panahon, ipapa-file mo sa pagitan ng korte, Opo. ay sa pagitan ng postal office. Papadala. Ako pa yung magano sa postal. Pagpupunta ka sa korte, ako yung driver. So, ako na yung driver, ako pa yung talagang mahirap 'yon. Totoo So, po. nagkakaroon talaga ng pagkakataon na magkamali ka sa scheduling eh. Lalong-lalo na kung pare-parehong nangangailangan ng pagdinig yung lahat ng kasong hinahawakan mo. Nangyayari talaga na nakukumpuse ka sa nagkakaroon ng yung schedule. ng schedule. Kaya maring nagkamali siya doon. Opo. Ngayon, ang malinaw dito, nag-apologize siya at sinabi niya it was an honest mistake. Okay. So, yun siguro yung dapat na pinroses nila din. Humingi ng dispensa. Opo. So, pag hingi mo ng dispensa at pagkatapos nandun siya, pinresenta niya yung sarili niya, para sa akin, nawala yung elemento ng disrespect. Ibig sabihin, Opo. iginalang pa rin niya yung Yung Kongreso, yung mga komite. Opo. Oo. Kaya lang, iba yung pananaw nung nakararami na parang sa tingin nga ni siguro ng iba na observers. Opo. Teka mo na, masyado naman yatang inipit yung tao, di ba? Oo. Ngayon, may nagsabi pa nga, si ano yata yun si Congressman Dasa. Paul Dasa. Pinilit ni Congressman Dasa na sabihin na Noble Samar. Opo. bigyan naman natin na ika ng konting parang kaluwagan. Oh, ng leeway. Dahil Opo. siya naman ay naging kasama natin na miyembro ng Kamara. ng Kamara. Opo. Sumagot yung kaibigan natin, si Kong Paduano. Oho. Ba, hindi ka po pwede yan. Si Governor Mamba, kasama rin natin dito. Oo nga naman. Pero pinatawan pa rin natin siya ng contempt. Oho. So kapag hindi rin natin pinatawan ng contempt ito, parang namimili tayo. Ba, tama. Pwede may punto din naman. Opo. Pero nakalimutan naman ni Kong Paduano, iba naman ang kaso ni Ni Kong Mamba. Si Kong Mamba. Ni Governor Mamba. Opo. Si Governor Mamba. Binigyan namin siya ng anong tawag dito? Oo. Basta merong inisyu yung komite. Binigyan ng pagkakataon. Sagutin mo itong Sagutin po yun. Opo. nag-issue ng show cause order Opo. ang komite. Hindi niya sinagot. Oho. At nung sinagot niya, napilitan na lang kung hindi pa siya talaga kinuha ng sergeant at arms. Sabi niya, pasensya na po. Doon lang siya humihingi ng pasensya. Ngunit, malinaw na malinaw, hindi niya sinagot yung show cause order sapagkat ang kanyang katwiran, yung kanyang chief of staff, hindi binigay sa kanya. At Okay. kailangan mo ng ang chief of staff ang makatingin doon bago siya. Oho. Samantalang sa programa niya, binabanggit niya na alam niya yung show cause order. Opo. So sa mga tweet, sa panig ni Governor Mamba, meron talagang deliberate na hindi pagsagot doon sa show cause order. Hindi talaga niya Kaya sasagutin. napilitan ngang pumunta yung Oho. Kaya napilitan pumunta yung Sergeant at Arms, may kasamang Doon sa- mga pulis sa Kapitolyo. na talagang kunin siya, dalhin sa House of Representatives. Hindi naman yun ang kaso ni Harry Roque. Siya naman nagpunta talaga. Oo. Kaya sa tingin ko, malayo naman yung kondisyon Oho. na akma kay Governor Mamba na dating kasama Dating namin. congressman, opo. Natin so kay Harry Roque. Doon sa punto na tumitira si Harry Roque kanya, minamalay niya yung Congress. Alam mo, dalawa yung katauhan ni Harry Roque. Isang abogado at saka isang masasabi nating broadcast
journalist. Opo. Meron siyang sa radyo eh. Oto, may So, programa pag din po nasa siya. radyo siya, ginagamit niya yung karapatan niya na Bilang broadcaster. bilang siguro. broadcaster. Oho. Sa ilalim ng karapatan magpahayag. Opo. So, yan ang ginagamit niya. Pero pag nandun naman siya sa Law Kongreso, practice niya. hindi naman niya minamalay ng House of Representatives Ayun. bilang isang institution. Maaring may binanggit siya ng mga ilang members, pero yung mga miyembro, hindi yun ang kumakatawan sa institution. Eh. Oho. Ang institution as a whole, ay dapat igalang yun. Yan po ang paliwanag ni Congressman Rodante Marcoleta na kung saan ay binibigyan diin niya na hindi na siguro dapat na ma-contempt ito pong si Attorney Harry Roque dahil sa nagpunta naman po sa sa Kamara sa mababang kapulungan ng Kongreso sa isinagawang committee hearing o itong tinatawag na Quad Committee kasi 4 ho na komite nagsanib puwersa. At humingi naman daw po ng paumanhin. Ibig sabihin ay hindi naman niya binabastos ang Kongreso, kundi humingi po ng paumanhin. At honest mistake daw po ito. Kasi sabi nga po ni Congressman Marcoleta, naranasan niya rin ho yan, na iisang na abogado ho, na, kasi ibang mga abogado ho, di ba, may mga law office na malalaki, so may mga tauhan niya na iba pang mga abogado na direktang uma-attend sa mga hearing. Itong sitwasyon po ni Attorney Harry Roque, ganyan ang naging sitwasyon noon ni Congressman Marcoleta nung siya po ay abogado na siya po lahat ang uma-attend sa mga pagdinig sa korte. So yun po ang kanya, pero nagdesisyon po ang mayorya, alam naman natin na dyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso at maging sa Senado na kapag meron pong motion na ipakontempt ang isang tao at magbubutuhan, siyempre ang mananaig ay ang mayorya. Sa aking pananaw ay naunawaan ko at mukhang mas ako pinapaboran ko yung argumento at paliwanag ni Congressman Marcoleta na siguro hindi na ho na ipakontempt kasi nirespeto niya rin bumalik ko Kung hindi sana bumalik, mga kababayan, at talagang tuluyan ng inisnab yung imbitasyon ng Kongreso, yun, pwede ipakontempt, di po ba? So, nag-apologize, humingi ng paumanhin, at hindi raw po pwedeng ihalin tulad sino ba yung Governor Mamba, na kung saan yun po ipinakontempt, bagamat kasamahan nila sa Kongreso noon, iba na ang kaso talagang lantaran daw po na hindi sinagot yung kahilingan o yung ipinresenta na show cause order o pagkapaliwanag dito po sa dating kongresista ngayon po ay gobernador sa probinsya po ng Cagayan. So yun po, ang ilan sa mga malalaking issue na pinag-uusapan ngayon, itong pagkakapakulong, pagkakapaditine dito po kay dating presidential spokesperson Harry Roque na isang abogado at ngayon po ay itinuturing na isa po sa mga kritiko ng Marcos administration. Maraming salamat po. Ito po si Kaeli.